Laban, yan daw ang atletang si Maya. Sa murang edad pa lang noon, ay handa na raw niyang harapin ang kahit anong hamon. At kung hindi nagpakatatag, hindi siya mabibiyayaan ng scholarship para makapagkolehiyo sa Maynila. Ginamit niya ang husay sa arnis para gawing susi sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Pero bago makamit ito, marami pa siyang makakasagupang mga pagsubok. Magandang hapon po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Girls. Di ba siya yun? Bes, di ba yan yung makakalaban mo sa finals? Mukhang weak naman. Totoo. Ano ba ginagawa ko sa inyo? Hindi ko naman kayo na ano ah. Anong wala? Sali ka na sali sa mga tournament. Eh, ang papangit naman ng uniform mo. Hindi naman yung uniform yung importante dun, di ba? Kailangan ko kasi yun sa scholarship ko. Ah, so wala kang pambayad. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga walang pambayad dito? Pinapatanggal sa school. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Girls, hayaan niyo na siya. I'm sure magkikita pa tayo ulit sa tournament. At sisiguraduhin kong pababagsakin kita. Oh, Maya, ikaw pala yan. Sandali lang ha, bibigay ko yung mga labahin mo. Oh, ito. Okay po. Para hindi maging pabigat sa kanyang mga magulang, naisipan din ni Maya na tustusan ang sariling gastusin sa pamamagitan ng pagtanggap ng labada. Hello, Nay. Oh, kamusta po si Bunso? O eto, okay naman. Magpapacheck up kami bukas sa center. Ikaw, kumusta ka na? Anak, bakit parang sinisipon ka? Nay, wala to. Pagod lang. Kayo, kamusta? Eto, okay naman kami. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw nga ang iniisip ko dyan eh. Paano? Ano bang ginagawa mo? Umaga, nag-iensayo ka. Tapos mag-aaral ka pa. Sa gabi, maglalaba ka pa. Baka naman napapabayaan mo na ang sarili mo. Alagaan mo naman ang sarili mo, anak. Nay, huwag niyo ako alalahanin, ha? Huwag niyo ako alalahanin para hindi niyo na ako padadala ng pera dito. Lalo pa ngayon. Maladagdagan yung pamilya natin. Hello? Hello, anak? Anak, okay ka lang ba? Wala po, Nay. Ano lang po, Sige na, tapusin mo na yan. Basta anak ha, alagaan mo yung sarili mo ha. Pag may problema ka, magsabi ka agad sa amin. Opo, sige po, Nay. Tatapusin ko lang po yung mga nilalab. Sige anak. Sigurado ka bang ayaw mo kong maghatid sa'yo mamaya? Ano ka ba, Edong? Kaya ko na to. Mamasada ka na lang, sayang yung kikitain. Sige na, ako nang bahala dito ha. Pare, hinay-hinay lang sa pagpapatakbo ha. Buntis si Mrs. Ha? Okay, pare. Sige na. Ingat ka. Nag-ingat Sige ako. Sige. Laki. Ingat ka ha. Ingat. Let's go, girls! Yes! Lalaban ka ba talaga? Mainit ka. Ilanat ka pa. Kamainay. Lalaban ako. Okay lang ako. Malayo sa bito ka to. Napagod lang ako sa kalaba ko kahapon. Fight lang. Fight ka dyan. May mga laban na sinusuko. Lalo na kung hindi tamba.
Umalis ako. Good! Yes, yes. Good, good, yes. Kamusta? Kamusta anak natin? Salamat sa Diyos at ligtas siya. Ligtas ang bunso natin. Sa susunod, hindi ko napapayagang lumabas ka mag-isa. Salamat, salamat at pareho kayong ligtas. Nakaligtas man sa sakuna ang ina ni Maya at ang batang nasa sinapupunan nito. Wala silang kaalam-alam na may kalbaryong kakaharapin ang anak nilang nasa Maynila. Dok. Aasan ho ako? Hinimatay ka, Maya. Sabi naman kasi sa iyo huwag basta laban lang ng laban. Ayan tuloy. Dapat sinabi mo sa akin na may lagnat ka pala. Kasi po, Dok, pwede na ba ako umuwi? Maya, hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa ito. Base sa medical test mo, meron kang stage 4 acute myelogenous leukemia. Dok, pwede na ba ako umuwi? Base sa medical test mo, meron kang stage 4 acute myelogenous leukemia. Ang leukemia ay isang uri ng cancer sa dugo. At yung nararanasan mong pagdurugo sa iyong ilong, acute na ito, Maya. Ang ibig ko sabihin, kung hindi ito maaagapan ng treatment, maaring ikamatay mo ito. Kaya naman ay makaapekto sa iyong vital organs. Hindi inaasahan ni Maya na ang kanyang mga nararamdaman ay sintomas na pala ng leukemia. Isang mabagsik na karamdaman na posibleng tutuldok sa lahat ng mga pangarap ng dalaga. Dahil sa kanyang iniindang karamdaman, nagpa siya si Maya na umuwi sa mga magulang niya sa probinsya. Tila hudyat ito ng kanyang pagsuko sa sakit na mahirap labanan. Anak, ano ba naman kasi nangyari sa'yo, ha? Pinabayaan mo lang ang sarili mo. Pasensya na po. Pero huwag ka mag-alala, anak, ha? Aalagaan ka namin ng tatay mo, hindi ba? Oh, nandito kami na. Nandito kami, ha? Alagaan ka namin. Kahit napalaban si Maya, tila hindi niya kinakaya ang makipagtunggali sa sakit niya. Maya? Maya? Oh, ano ginagawa mo dyan? Tay, kaya ko po, tay. Ano ka ba? Sabihin mo sa akin kapag may kailangan ka. Kailangan mo ba magbanyo? Tay, pasensya na ako kayo, ha? Hindi naman ho ito yung plano ko. Ka na.
Ana, andito na ako. Sa unang chemotherapy session niya, nahirapan na ang kanyang magulang para makalikom ng pambayad nito. At hindi raw madali kapag bumisa na ang epekto ng gamot nito sa kanyang katawan. Sige lang, anak. Sige lang, anak. Ako. Hindi ka Nurse! Nurse! Nurse, tulong ah! Tulong! Hindi makahinga anak ko! Pakitawag niyo si Doc! Pakibilis yung tulong! Anak! Sandali! Anak! Hinga ka lang, anak! Anak, paano ka lalakas yan kung hindi ka kakain, ha? Maya naman. Kami din nahihirapan dyan sa kalagayan mo. Sa tingin mo ba madali ito para sa amin? Arnis ang naging pagkakataon na maging tulay sana sa katuparan ng mga pangarap ni Maya. Pero tila naging hadlang ang karamdaman niya para makamit ang mga ito. Tay, hindi ko na ako kaya. Lahat ng pinaghirapan natin parang napunta lang sa wala. Yung buhay ko, yung pag-aaral ko, wala na. Hindi ko na ako kaya, Nay. Hindi ko na ako talaga kaya. Ayoko na. Maya, anak, huwag kang susuko. Lalaban tayo, ha? Lalaban tayo. Hindi ka nag-iisa, anak ko. Nandito kami. Hindi ko na ako kaya, Nay. Kasusuko. Hanggang sa isang araw, napatunayan ni Maya na kung minsan sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay ay may punting liwanag tayong masisilayan. Habang nakikipaglaban kasi siya sa sakit na leukemia, isang masayang sorpresa ang tumambad sa kanya mula sa pinasukang pamantasan sa Maynila. Nito lamang March 14, 2017, isinagawa ang graduation rites ni Maya sa ospital na dinaluhan ng kanyang coach, mga guro at presidente ng kanilang pamantasan. Mula Maynila ay lumipat pa sila sa Cagayan de Oro. Kaya pakiramdam niya'y hindi na baliwala ang 4 na taong ginugol niya sa pag-aaral ng kursong BS Physical Education. Unang-una ko pong nakita yung coach ko sa pintuan, tapos nakikita ko po yung mga teachers ko, yung president namin sa school na nakatoga. Sabi ko, eto na nga ba, sabi, ayun po, naiyak po ako sobra. Hindi ko po talaga ina-expect na makakagraduate kahit na may sakit ako. Tanggapin mo ang pagkilala ng wish ko lang sa iyong husay sa larangan ng Arnis. Wish ko lang.
Nakapag-isang chemotherapy session na raw si Maya. At bawat araw daw na dumarating, isang malaking laban para sa dalagitang atleta. 4 months na po, nilalabanan ko yung sakit ko. Tapos, feeling positive pa din po. Feeling ko nga po magaling na ako. Yun po yung laging iniisip ko. Yun po yung pinagpipray ko kay God na, Lord, sana gumaling na ako bukas. Kasi ayoko po mag-suffer ng 1 year. Kung pwede po, mga ilang months lang po, gumaling na ako. Ganun pa man, hindi lingid kay Maya at sa kanyang pamilya na hindi na mura at madaling gamutin ang dumapong sakit sa kanya. Taxi driver ang kanyang ama habang labandera naman ang kanyang ina. Acute myelogenous leukemia, AML, cancer po sa dugo. Parang doubted po ako sa sarili ko kung gagaling ba ako. Siyempre, parang bumagsak po yung yung mundo ko. Sa una-una, masigla tayo, pero hindi natin ina-expect may nakatagong sakit na pala sa loob natin. Yun po, sobrang hirap. Kasi nag-OJT pa lang ako. Tapos iniisip ko, paano na yun? Hindi ko na matatapos yung OJT ko, yung time namin na kailangang i-achieve sa OJT. Wala na. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ni Maya dahil kakampi niya ang kanyang pamilya sa labang ito. Para po sa akin, si God po yung nagpaparamdam sa akin ng positive. Dapat positive ka lagi. Yung mga magulang ko, sa kanila lang po ako kumakapit ng lakas. Ito yung nag-change ng life ko para maging positive. Kaming lahat umaasa sa pagaling mo. Mahal na mahal ka namin. Miss na miss ko na nga yung time na nakikita kita na naglalaro. Yung katawan mo na na malakas. Humahampas ka ng stick mo ng arnis. Tsaka miss ko na din yung mga smile mo. Kung babalikan ang naging buhay ni Maya, marami ang makakaramdam ng paghanga at panghihinayang. Kaya naman sa aming pagdating sa buhay niya at ng kanyang pamilya, sisiguraduhin naming mabubuhay ang pag-asa sa puso ng dalagita. Kung gamot at hiringgilya ang madalas na dalhin kay Maya ng kanyang attending nurse, maiiba raw ngayon. Hi, Ma'am Maya. Hello. Pinabibigay ni Doc. Ang arnis na gamit noon ni Maya, muling hawak ng kanyang mga kamay. Ano kaya to? Laban lang, Maya. Sa likod mo ang wish ko lang. Thank you po, GMA7. Sa wish ko lang. Maraming salamat po sa binigay niyong sorpresa po para sa akin. At hindi lang po para sa akin, para din po sa pamilya ko. Ihanda mo ang sarili mo, Maya, dahil kakaibang medalya at tropeyo ang ihahanda namin para sa iyo. Dahil marami ang nakakamiss sa'yo simula nang bumalik ka na sa Cagayan de Oro, ito ang mga mensahe ng ilang taong malapit sa puso mo. Maraming taong nakahandang bumalikat. Hindi lang ikaw, sama-sama tayo sa panalangin, hindi lang sa laro. Kaya tuloy ang laban. Alam mo, miss na talaga kita. Hindi ko man masasabi sa'yo minsan na mahal kita verbally, pero through action, sana makikita mo ngayon na mga ginagawa namin is para sa'yo. Huwag mong kakalimutan mag-pray at pinapalakas namin yung loob mo kasi kahit malayo ka, mahal na mahal ka namin. Una-una po sa lahat, sobrang nakakagaan po ng loob. Tapos, nakalimutan ko talaga na may sakit ako. Grabe! Ito talaga yung pinapangarap ko. Kasi gusto ko talaga magtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong magkaroon po kami ng sariling bahay.
Tanggapin mo ang pagkilala ng wish ko lang sa iyong husay sa larangan ng arnis. Iniiyakan ko po yung arnis kasi gusto ko maging champion. Pero hindi sa lahat ng panahon magiging champion ka. Para sa iyo rin ang 25,000 pesos na medical assistance at supplements para sa iyong pagpapagaling. Folic acid, vitamins, insurance. Round 1 pa lang yan ang mga regalo, Maya. Dahil meron pa tayong mga bisita na may magandang ibabalita sa iyo. Meron po akong sasabihin sa iyo. Huwag mo nang isipin yung bayaran sa hospital, pagpa-hospital. Dahil sagot na yan ang hospital. Pati yung chemo sessions mo, sagot na rin. Wow! Kasi ang Department of Health ay may program na medical assistance program. Kami ang nag-implement. So, kasali ka doon sa you are one of the beneficiaries. Wow, love it. Thank you, ma'am. Thank you po talaga. Huwag kang mag-alala. Malaking tulong po talaga ni sobra. Salamat po talaga. Ang round 3 ng aming mga regalo ay tiyak na magpapasaya sa iyo, Maya, at sa iyong pamilya. Dahil may espesyal na regalo ang lungsod ng Cagayan de Oro para sa inyo. In our small way, gusto rin namin tumulong, Maya. Meron tayong ito yung check-in na 5,000 para sa livelihood that's payable to you. And ito, may cash assistance na 10,000. I hope makakatulong to Maya. And then ako rin, tulong na rin ako on a personal basis. Bigyan rin kita ng 5,000. Sensya ka na, no? But heartily given. And wow, alam ko, wish mo na magkaroon ng bahay for the family. So, ako'y natutuwa for the city and for the people of Cagayan de Oro City na maging part nitong wish ko lang. May unit ka na sa Kalanan. Ito yung Habitat for Humanity project. Grabe! Ito talaga yung pinapangarap ko. Kasi gusto ko talaga magtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong magkaroon po kami ng sariling bahay kasi simula pagkabata, wala po talaga kaming bahay. Simula nung pinanganak ako, palipat-lipat po kami, nakikitira lang po. Tapos ito na po ngayon, ito na po yung pinapangarap ko. Hindi po hadlang yung sakit ko sa mga pangarap. Bilang isang atleta, hindi na bago kay Maya ang makipaglaban. Kaya ang kahit anong hamon ay hindi niya susukuan. Ang grabe kayo si Lord. Thank you, Lord. Lalo pat nasa likod niya ang nagmamahal niyang pamilya. Ang bawat laban sa buhay, mas mapagtatagumpayan natin kung tayo'y may kakampi. Gaya na lang po ng suporta at pagmamahal ng ating pamilya. Hanggang sa susunod na Sabado po, ako po muli si Vicky Morales at ito ang wish ko lang.